Nagpiyansa na si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft sa kinasasangkutan niyang 573 million pesos na flood control scandal. Pero meron pa siyang isang kasong plunder na non-bailable at walang piyansa. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may dalawang opsyon si Estrada, susuko o magpapa-aresto. Pero ngayon pa lang daw nagsabi na si Estrada na may iniinda siyang pananakit ng tuhod. At live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, nasaan na ngayon si Senator Jinggoy? Julius says, nakaalis na nga dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada matapos ngang magbayad ng kanyang piyansa para sa kasong graft. Kasunod nga yan ng inalabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division. At naging tensyonado nga, Julius says, yung sitwasyon dito nang sila ay dumating at pagkaguluhan dahil bit-bit din mismo ng senador yung ilang miyembro ng kanyang pamilya pero hindi na siya nagbigay ng pahayag sa media. Bahagyang nagkatulakan pa mga security at ilang miyembro ng media nang dumating si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ang senador magpapiyansa ng 90,000 pesos para sa kaso niyang graft sa kinasasangkutan niyang umano'y 573 million pesos na kickback sa flood control projects. Nang hinga ng pahayag ang senador, hindi siya sumagot sa media. Pero sa isang pahayag, muling itinanggi ni Estrada ang mga alegasyon sa kanya na anyay walang batayan at walang katotohanan. Nirerespeto niya rin daw ang batas kaya siya nagpiyansa. Umaasa rin daw si Estrada na magiging patas at mabibigyan siya ng due process sa pagdinig sa kaso. Pero hindi pa lusot si Estrada. Non-bailable o walang piyansa ang kaso naman niyang plunder. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Noel Austria, naghain sila ng urgent motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Pero hindi raw ito napagbigyan ng 2nd Division. Kaya ngayon, kine-question niya ang timing ng pagsampa ng kaso at mabilis umano na paglabas ng warrant. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges? Nang tanungin naman kung susuko ba ang senador, That's something we'll just have to cross when it happens. una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may dalawang option si Estrada, susuko o aarestuhin. Pero ang concern daw ng senador, nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So, wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest, before we execute an arrest. sa ngayon hindi pa naglalabas ng warrant of arrest ang 5th Division na siyang humahawak sa kasong pandarambong ni Estrada. Bukod kay Senator Jinggoy, naglabas ng arrest warrant at hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Oras na maglabas ng arrest warrant ang 5th Division, ang korte mismo ang magpapasya kung saan sila dadalhin habang nililitis ang kaso. Ang Quezon City Jail sa Payatas ang designated facility para sa mga akusado sa flood control scandal. Dito nakakulong ngayon sina dating Senator Bong Revilla, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Thank you so much, Camille, sa report niya. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.